sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, lumapit si Cheng Yi kay Lingling na parang may dalang kulog sa boses at mantsa sa ngiti. Akala ko matapos kang palayasin sa mansyon, hahanap ka na lang ng lugar para mabuhay mag-isa. Hindi ko inakalang makakasalubong pa kita rito, nakakainis. Sumiklab sa alaala ni Lingling ang sakit ng mga lumang sugat, ngunit ngayong siya'y mas matatag na, hinarap niya si Cheng Yi na parang isang bagyong humahawi ng ulap. Una sa lahat, ako ang kusang umalis. Pangalawa, ang tunay na malas ay makadaupang palad ang tulad mong wala ng dangal, wala pang hiya. Samantala, sumabat si Cheng Yi nang may panunuyang ekspresyon at buong yabang nagwika, kung talagang may kakayahan ka, bakit hindi ka pinanatili ng Moonlit Mountain Manor? Napakalaki ng puso ng manor kaya ayaw nilang tapakan ang iyong dangal, kaya pinayagan ka na lang magbitiw. Huwag mong masyadong pahalagahan ang sarili mo. Nang marinig ito, malakas na tumawa si Cheng Yi kasama ang mga kaibigan. Kaya nga kami ang minamalas, dahil sayo, isang iyaking walang silbi, panunuyang wika ni Cheng Yi. Tumuro naman si Cheng Yi-san, halos mabulunan sa sariling tawa, o ayan, umiiyak na naman siya, ha ha ha. Sumiklab ang damdamin ni Lingling at galit na nagsabi, tama na ang pagmamalaki ninyo. Eksakto namang dumagundong ang anunsyo dahilan ng kanilang pagkakahinto, mga kapwa cultivators. 30 minuto na lang bago magsimula ang 4 Symbols Wishful Formation Ritual, mangyaring magmadali sa pagrerehistro. Tahimik ngunit may bigat ang kilos, lumapit si Mei Yuken at yumuko ng bahagya sa harap ni Lingling. Daos sister, salamat sa pagpanig mo sa amin, kapatid, pero magsisimula na ang seremonya, unahin muna natin ang mahalagang bagay. Tumango si Lingling, hindi ko ito ginagawa para sa iyo, ginagawa ko ito para sa sarili ko. Pero tama ka. Unahin ang mas mahalaga, sa kanyang pagtalikod, hindi pa rin natapos ang panlalait, muli nagpatutsyada si Cheng Yi. Isa kang walang silbing espiritual na ugat na pinalaya sa iyong sekta, walang paaralan, ano ang karapatan mong lumahok sa seremonya ng 4 Symbols Wishful Formation? Baka nga palayasin ka lang pagdating mo roon. Nang marinig ito, huminto si Lingling, bamaling at buong tapang na sumagot, ang kapatid ko ay nasa Enlightening Valley, isang tunay na sect. May lakas siyang di nyo kayang tapatan at wala kaming oras sa kahul ng mga aso. Napangiwi si Cheng Yi sa gulat. Cheng Yi, Enlightening Valley? Saan yun? Tunog baryo. Ang lakas ng apog, dagdag pa niya. Ang yabang, dagdag ni Cheng Yi-san habang hinimas-himas ang ulo. Samantala, sa di kalayuan, nakasilip sa palumpong sina Xiao Cheng at Dacheng, pinakikiramdaman ang sitwasyon. Anong uri ng maliit na sekta yan? Isang mahina't walang direksyong sekta ng ligaw na manok. Ganoon na ba ngayon, kahit sinong walang kakayahan ay pwedeng makilahok sa mga pagpupulong ng Supervisory Yuan, panunuyang wika ni Cheng Yi. Nang marinig yun, nandilim ang mukha ng asong si Dacheng at nagmungkay, dapat na ba natin siyang hulihin? Ngunit pinigilan siya ni Xiao Cheng at mariing nagsabi, hinti lang, halata namang ayaw pa siyang pakawala ng Moonlight Mountain Villa. Umiling si Cheng Yi, di pa rin natigil, isang sekta ng ligaw na manok na sinamahan pa ng isang walang silbing espiritual na ugat. Totoo ngang ang mga magkakapareho ay nagtatagpo. Nang marinig ito, mabilis na ibilang ang tingin ni Lingling, matulis, matalim, parang palasong tumatama sa puso, pero tumawa lang si Cheng Yi. Kung yan ang klase ng sekta na tumatanggap ng gaya mo, siguro tambakan niya ng mga basura. Enlightening Valley, ha ha ha. Hindi na napigil ni Lingling ang nag-uumapaw niyang galit. Sa isang iglap, humagupit ang kamao niya, mabilis at matalim na parang kidlat, diretsyong tumama sa sikmura ni Cheng Yi. Napakislat ito, natangay ng hampas na parang hinampes ng isang rumaragasang alon, kasabay nito, nanlaki ang mga mata ni Cheng Yi-san at Cheng Yi. Halos hindi makapaniwala sa nasaksihan, at sa sumunod na segundo, bumagsak si Cheng Yi, sa malpak ng buong lakas sa hilera ng mga display ng prutas, nagkakalat ng mga bunga sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, tinignan ni Lingling si Cheng Yi nang may matalim na titig at mariing nagwika, paulit-ulit mo akong inilagay sa kahihiyan, nararapat lamang na parusahan ka. Bago pa makabawi si Cheng Yi, mabilis na sinunggaban niya rin ang dalawang kasama nito, isa-isang nilatag sa lupa, para bang sila'y mga laruan lang, kasabay nito siya ay nagwika, ang manghamak sa Enlightening Valley, aniya, ay karapat-dapat sa higit pa rito. Sa sandaling ito, ang tatlong katawan ang naghilera sa paanan niya, parang tropeyo ng isang mandirigmang hindi na padadaig. Samantala, napamulagat ang dalawang sina Mei Yuking at Mei Tuishang mula sa Moonwatch Pavilion. Hindi ko aakalain, bulong ni Mei Yuking,
Akala ko'y mahina siya, pero ang bagsik pala. Sandali, parang pamilyar ang footwork niya, sabat ni Mei Tuishang, naguguluhan. Samantala, bagbog na bagbog si Cheng Yi pero may gana pang umubot mang asar. Akala ko ang crippled spiritual root niya? Anong klaseng suntok yun? Ambilis at ang lakas. Sa isipan ni Lingling, biglang sumilay ang sagot, yung move na yun, galing yun kay second senior brother, instinct lang, pero, ganito pala kalakas, napangiti siya, parang batang na sorpresa sa sariling lakas. Pagkatapos, ikinuyo ni Lingling ang kanyang kamao at masayang nagwika, tama si second senior brother, pag inaapi ka, huwag kang magpakabait, ang sarap palang gumanti. Sa di kalayuan, napangiti lang si Xiao Cheng, samantala, napangiwi sa kasiyahan si Dacheng aliw na aliw sa nakita, ayos, swabeng-swabe yun. Napakunot noo si Lingling at mariing nag-isip, sandali, parang narinig ko si Dacheng, lumingon siya sa mga palumpong, pero wala siyang nakita. Pagkatapos, bumalik siya sa grupo ng Moonlight Mountain Villa, si Cheng Yi bagbog man, ay mayabang pa rin at nagwika, hanggal ka, si Cheng Yi-san, nagbabanta sa salita pero takot sa aksyon, nang ahas kang saktan kami, hinahanap mo na ang kamatayan. Nang marinig ito, agad na hinamon siya ni Lingling nang walang takot, sige, gusto niyo isa pa, gusto mo ba ng sunod-sunod na suntok? Sa sandaling ito, hindi na nakapagpigil at biglang sumigaw si Cheng Yi tila nawala na sa sarili, lubos mo na akong pinalit ng galit. Ngayong araw, gagamitin kitang handog sa aking soul fire, kasabay nito, nagliyab ang kanyang katawan. Parang baliw na hayop na wala ng preno, tumingin si Lingling at napailing, di na ito tao, asong ulol na. Pero bago pa man sumiklab muli ang tensyon, muli nag-abiso ang announcer, paunawa sa lahat ng cultivators, malapit nang matapos ang registration para sa 4 symbols wishful formation ritual, kung nais ninyong sumali, magmadali, wala ng pila. Nang marinig yun, nag-ulyani ng buong crowd, at tulad ng mga damong hinihipan ng hangin, nagtakbuhan silang pabalik sa capital. Pagkakita ni Lingling sa dagsang tao na parang alon ng baha, mabilis siyang umatras para iwasan ang gulo, pero malas ng tatlo mula sa Moonlight Mountain Villa, nadaganan sila ng sambayanan. Tumabi ka kumag, sigaw ng mga cultivator habang may natatapakan ng hindi sinasadya. Nasa sahig na nagkakandahirap ang tatlo, may imprint ng sapatos sa mga mukha nila, parang pinaskil ng tadhana ang karma. Bagay na bagay sa inyo. Ani Lingling habang pakunyaring nagmamadali, at sining-aitan pa ng makaisang sipa si Cheng Yi sa bahaging di dapat tamaan, pasensya na, mas mahalaga ang registration. Naiwan si Cheng Yi na parang latang naupuan, di makasigaw, di makagalaw, puro hikbi at luha ang laman ng hangin sa paligid niya. Samantala, natuwa si Xiao Cheng, parang isang coach na proud sa MVP, solid yun. Umiling si Dacheng, pero teka, di ba't sketchy na biglang sinabi ng Supervision Bureau na wala ng pila, ganyan talaga si Bai Kei, kasing reliable ng chismis sa kanto. Sa isip ni Xiao Cheng, kahit ganyan si Sixth Junior Brother, alam kong hindi siya basta nagkakagulo sa malalaking bagay, may malalim na dahilan to. Pagkatapos, tinignan tumingin siya sa malayo at nagwika, hanapin ko si Sixth Junior Brother, Dacheng, ikaw na bahala kay Lingling. Nang marinig ito, nagulat si Dacheng, halos mapatalon, ha? Di ka sasama? May posibilidad na gantihan siya ng Moonlight Mountain Villa, paano yan? Ako lang, iwinasiwas ni Xiao Cheng ang kanyang kamay na parang hari ng chess na may napili ng tira. Matanda ka na, panahon na para matutong, mag-win. Halos mapatigil ang mundo ni Dacheng, win? Ako na nga tong tinuturing mong lumang aso. Ako pa ngayon ang babysitter, baliw ka talaga. Samantala, sa kailaliman ng mahiwagang ulap, pagkatapos ng ritual, bibilangin ang puntos ng lahat ng kalahok. Ang makakakuha ng pinakamataas na puntos ay tatanggap ng isang misteryosong gantimpala mula sa ika-6 na dibisyon ng Supervisory Yuan, at magkakaroon ng karapatang maglingkod sa Supervisory Yuan. Ang seremonya ng 4 Symbols Ruyi Formation ay formal ng sinimulan. Ang lugar ng pagsusulit para sa ritual na ito ay ang Misty Forest of Lost Trails. Gagamitan ng sistema ng puntos ang paraan ng pagsusulit. Pagkatapos ng ritual, bibilangin ang puntos ng lahat ng kalahok, ang may pinakamataas na puntos ay tatanggap ng misteryosong gantimpala mula sa ika-6 na dibisyon ng Supervisory Yuan, pati na rin ang karapatang maglingkod sa Supervisory Yuan. Sa sandaling ito, mag-isang at buong tapang na lamusong si Lingling sa kumakaluskus na gubat, isang espiritual na nilalang ang biglang sumalakay. Ngunit sa isang marahang galaw ng kanyang kamay, naglaho ito na parang usok sa hangin.
Pagpasok sa Misty Forest of Lost Trails, ang mga kalahok ay maaaring makatagpo ng mga halimaw, kakaibang nilalang, at mga demonyo nang hindi inaasahan. Ang pagpatay sa kanila ay magbibigay ng mga puntos, ang dami ng puntos ay nakadepende sa lakas ng halimaw. Habang mas malakas ang halimaw, mas mataas ang puntos na makukuha. Sa kabaligtaran, ang mga mahihinang halimaw ay nagbibigay lamang ng kakaunting puntos. Sa kanyang kamay ay ang taga-sukat ng puntos, isang card na kailangang bantayan ng husto. Pakitagong mabuti, mga mahal na kaibigan, paalala ng tagapangasiwa, ngunit sa puso ni Lingling, isang panata ang umuukit. Akin ang unang pwesto, para sa dangal ng Enlightening Valley, at para sa sarili kong ambisyon. Samantala, sa kabilang dako ng gubat, marahang naglalakad si Xiao Cheng, kalmado at tila walang bahid ng kaba. Pero biglang, isang dambuhalang halimaw ang sumulpot mula sa likod ng mga anino. Sa isang iglap, tumalon ito, sumugod ng diretsyong patungo kay Xiao Cheng, handang manlapa. Ngunit, ni hindi man lang natinag si Xiao Cheng, sa halip, ikinulikot niya ang kanyang tenga, mistulang naiinis, sabay sigaw. Ang ingay mo, at bago pa makapangibabaw ang halimaw, isang matalim na kamawang damapo sa mukha nito, isang suntok na malakidlat. Napatiwarik ang demonic beast, tumilapo ng ilang metro, lumagapak sa lupa ng may dagandong, sa kasamaang palad, bumagsak ito sa harapan ng isang batang lalaki na kasalukuyang dumadaan, napatili ito, oh my goodness, at sabay hinimete, napailing si Xiao Cheng habang pinagmamasdan ang nangyari, ganito pa lang, bagsak ka na, kung hindi ako dumaan, nilamon ka na niyan. Habang iniinspeksyon ang tag ng binata, napabulong siya. Ginagamit lang tayo ng 6th junior brother para mambiktima ng mga ignorante sa demon hunting at mukhang madami ang nabitag. Napalingon siya, sa kanyang harapan, isang maliit na formation ang kumikislap. Ngunit hindi ito basta-basta, bahagi ito ng mas malaking bitag, ang 4 symbols wishful formation, isang makapangyarihang balangkas na kayang ikulong ang mga nilalang ng kadiliman. Hindi lang itong maliit na formation ang narito, tiyak na may iba pang nasa paligid, tanong niya sa sarili. Habang dahan-daang naglalakad si Xiao Cheng sa masukal na gubat, napahinto siya sa isang nakakagulat na tanawin, mga kakaibang maliit na formation na nakabaon sa paligid ng mga labi ng demonic beasts, para bang may sikreto ang bawat piraso ng bato na naroon. Napayuko siya at marahang dinampot ang isa sa mga yun gamit ang dulo ng kanyang daliri, sa kanyang isipan, isang malinaw na pagkakaunawa ang bumungad, ganito pala nabubuo ang mga formation ay, mga maliliit na pattern na pinagsasama-sama sa 4 na pangunahing formation gates. Kapag pinagsama, bubuo ito ng masalimuot na 4 symbols Rui formation. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting napupuno ng kabateran, ganito pala kakumplikado ang disenyo, isang mason ng pattern ng enerhiya na kayang supalin ang pinakamalalakas na puwersa, karaniwan itong ginagamit sa pagkukulong ng mga halimaw, mga hari ng kadiliman, o nilalang na sumisira ng lahat ng madaanan. Nagpatuloy siya sa landas, habang abala pa rin sa pag-iisip, nagpapanik si Bailey. Baka naman may depekto na ang selyo, kailangan ko nang hanapin ang inutil na si Shilingling. Ngunit bago pa siya tuluyang lumalim sa gubat, bigla siyang napatigil, may mga figurang gumagalaw sa di kalayuan. Napalingon siya, nanlilimahid ang kutob, mga tao mula sa Moonlit Mountain Manor, anong ginagawa nila rito? Sa sandaling yun, kumulo ang dugo ni Cheng Yi sa matinding galit, nang gigigil sa inis. Mariin niyang sinabi, yung walang kwentang yun, nagkalakas pa ng loob na hiyain ako sa harap ng lahat, kapag nahuli ko siya, ipapalasap ko ang kahihiyang ito ng 100 ulit. Samantala, tahimik nang umisi si Cheng Yisan, alam mong may binabalak, yumuko siya at gumuhit ng linya sa lupa gamit ang isang sanga. Parang may binubuong plano, kalma lang, senior brother. Aniya, habang papunta tayo rito, nakarinig ako ng usapan mula sa mga opisyal ng ika-6 na dibisyon ng Supervisor Yuan. May sinabing latian sa gitna ng Misty Forest of Lost Trails, doon daw pinakamataas ang singaw ng demonyong enerhiya, doon din daw nagkukubli ang mga halimaw na hindi basta-basta. Tumindig siya, kampanteng-kampante at may mapang akit ng ngiti, hindi na natin kailangang harapin siya ng harapan, ang mga demonyo roon, sila na ang bahala sa kanya. Pagkarinig nito, agad lumapit si Cheng Yi, pailing-iling pero nakangisi, saka tinapak ang balikat ni Cheng Yisan, senior brother. Napakatalino mo talaga, palihim na umatras. Pero ibang nilalang ang ay lalaban, ganyan ang tunay na stratehiya. Sa sandaling yon, umatungal sa galit si Cheng Yi, dumagundong ang tapak sa lupa, ano pa ang hinihintay natin? Hanapin na agad ang basurang yun at akayin siya papunta sa latian.
Nang makalayo ang grupo ni Cheng Yi, mabilis itong pinuntahan ni Xiao Cheng, tinapakan niya ang ginawang nilang drawing sa lupa, nakakunot noo habang binubuo ang sitwasyon, mukhang may malaking bitag na binabalak nila kay Lingling. Pero kasama niya si Dacheng, hindi pa panahon para magpanik, kailangan kong unahin itong formation. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang kakaibang tunog ang gumimbal sa paligid, agad siyang napalingon, sino yan? Mula sa anino, sumulpot ang isang nilalang na tila sinaniban. Tumatawa ito habang hawak ang espada, mata ay naglalagablab. Ang seremonya, ang dakilang sakripisyo ay magsisimula, Great King, narito ang aming mga buhay, kapalit ng aming kahilingan. Hindi na nagulat si Xiao Cheng, bagkus ay napabuntong hininga, ayos ka lang ba? Habang nanginginig ang hangin sa paligid, biglang inilapat ng lalaking may malademonyong anyo ang kutsilyo sa sariling tiyan. Sa tinig na tila dasal ng isang kulto, sumigaw siya, pagpalain ang pagsilang ng hari. Sandali lang, bulong ni Xiao Cheng sa sarili, may oras sayon, enchantment ito, hindi pwedeng hayaan to. Sa isang iglap, bago pa tuluyang may pagpatuloy ang ritual, umalimpuyo ang kanyang determinasyon, isang mabangis na suntok ang damapo sa bibig ng lalaki, walang paligoy-ligoy, ito ang walang kapantay na teknik ni Xiao Cheng, Wayward Son's Redemption Feast, dahilan ng pagkatilapon nito. Pagbagsak nito sa lupa, halos wala ng malay, isang katahimikan ang bumalat sa paligid. Parang saglit na huminto ang oras, sa isang close-up shot, lumutang ang mukha ng lalaking wala ng lakas, duguan, walang magawa, mariing nagwika si Xiao Cheng, malamig ang tinig, walang bahid ng pag-aalinlangan, winakwak ko ang iyong meridians, pahinga ka muna, Sleeping Beauty. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon sa gilid, may masensinang titig habang pinagmamasdan ang katawan ng kalaban, may kakaiba siyang napansin. Pero, bakit parang hindi tinatabla ng karaniwang spells ang katawan mo? Kumunat ang kanyang noo habang sinisid ang misteryo. Malamang, aniya, halos bulong, isa kang nilalang mula sa kadiliman, isa kang demonyo. Sa sandaling yun, bigla nakita ni Xiao Cheng ang isang kalapati na lumilipad dahil ng kanyang pagkagulat. Bigla na lang, bumagsak ang kalapati sa braso ni Xiao Cheng, may nakataling itong sulat sa paa. Napakunot noo siya at napaungol nang makita ito, Lao Bao's reply. Agad niyang kinuha ang liham, mabilis at sanay ang kilos, parang alam niyang mahalaga ang nilalaman, pinakawalan niya agad ang kalapati pabalik sa himpapawid, sabay bigkas ng seryosong tinig, kailangan kong malaman kung anong binabalak ni Sixth Junior Brother. Mabagal ngunit may kabang binuksan ni Xiao Cheng ang liham, pagkabasa niya ng mga unang linya, nanlaki ang kanyang mga mata, tila sinaksak ng pangamba ang kanyang puso, hindi maganda to, sigaw niya. At wala nang inaksayang sandali, tumakbo siya na parang sinisilaban ng oras, sa kanyang likuran, ang liham ay nalaglag sa lupa, at unti-unting nagliyab, tinatangay ng apoy ang misteryong laman nito.